Cloudy day, maulap po sa labas, pero ang mga puso natin ay klaro at hindi na po maulap patungkol sa mga essential na katotohanan ng pinag-aaralan natin, the Word of God, the Bible, the Holy Bible. At sa ngayon po, nais ko po kayong dalhin sa ikalawang Thessalonica, Second Thessalonians, come on, please. Bibigay ko na lang po due to the shortness na time na ibinibigay sa atin ng TikTok app natin, no? Sa TikTok, 10 minutes lang ang maximum. Kung may 20 minutes to, gagawin ko po. Kaya lang I like the filters and all that. Yung sound, magandang napoproduce ng TikTok app compared sa ordinary na ating camera or voice recording ng ating mga cellphones. Maganda po talaga sa TikTok. Believe me, mag-iba pa itsura mo, promise. Joke. Okay, Second Thessalonians. Okay, ready na po ba tayo? Chapter 2. Babasahin ko po muna verses 3 to 4. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple, okay, in the temple of God, showing himself that he is God. Ibig sabihin po ng verse 3 to 4, hindi mangyayari yung abomination of desolation hanggat hindi nare-reveal yung mismong gagawa ng kalokohan na yan, ang Antichrist. Yun po ang verse na yan. Pero tignan nyo kasi sa verse 6, and now you know what is restraining that he may be revealed. O ito na po sa panahon naman natin, nasa church age tayo ngayon, hindi pa siya makalabas-labas. Dahil yung Antikristo po ngayon ay hindi pwedeng ma-reveal dahil pag na-reveal po siya ngayon, napakaraming Kristiyano ang mag-e-expose sa kanya. Makikilala natin siya. Amen po ba? Ganun lang po kasimple yan. Okay? Kaya yung restrainer, ito po ang mabigat na tanong. Ano ba ang restrainer? Pero ang tamang tanong po rito, sino-sino ba mga restrainer? Hindi na po natin liligoy-ligoyin. Lahat ng believers ni Jesus, yan ang mga restrainer. We are the restrainer na hinaharangan para kumakawala ang Antikristo. Bakit mo nasabi, natanong niya sa akin, na tayo ang mga restrainer? Alam ninyo, pag sinabing believers, nakadeposit sa atin o nakalagay sa atin, selyado tayo ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Alam naman po natin yan. Wala pong pagdududa diyan. Ibig bang sabihin, hindi pwedeng maging restrainer yung Holy Spirit dahil kailangan pa nandiyan ng mga believers? Hindi po. Ang Holy Spirit po ay God. Makinig pong mabuti. Pag naalis na po, makinig pong mabuti, ang mga believers dito, the Holy Spirit is still God. Makapangyarihan pa rin po siya. Active pa rin po siya. Kaya lang, wala na po yung mga believers para ipakita na irarapture muna ni Lord Jesus ang church bago lumitaw ang man of perdition. Yun lang po ang isa sa nakikita kong katotohanan kung bakit ang talatang ito ay binanggit. Pakinggan nyo mabuti. For the mystery of lawlessness is already at work. Ito na po, sa panahon natin ngayon, church age, sabi ng Bible, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Oh, nandito pa tayo eh. Until he is taken out of the way. Okay? He ka lang, pero ang totoo po noon, ang restrainer noon, the Holy Spirit. He, pertaining to the Holy Spirit. Nasaan ba ang Holy Spirit ngayon? Hindi lang po sinisimbolo, binabanggit talaga sa atin nung maborn again tayo, nasa atin ang Holy Spirit. Ibig sabihin, kumakatawan tayo sa Holy Spirit dito. No? Dito po sa katotohanan ito, na pag sinabi mga believers, nandiyan ang Holy Spirit sa kanila. Ganun lang po kasimple po yun. Okay? And then, ito na po, makinig po mabuti dito po sa verse 8. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth. Ganon. Okay? And destroy with the brightness of His coming. Kaya nakalulungkot yung mga taong maleleft behind, yung mga malilin lang ng Antikristo, nalulungkot ako.
nalinlang sila ng isang tao na walang glory, walang kaglorya-glorya sa itsura. Sapagkat ang mga tao na maiiwan ay tanging nakapokus lamang po sa bagay na material, bagay na makamundo. Hindi pinapansin ang mga bagay ng Espiritu. Wala silang pakialam sa mga bagay na makadiyos. Nangongondem ba ako? Ito na naman tayo. Love them. No. We love them. That's why meron po tayong ganito. Nasa grace tayo. Amen. Ayan naman nakakalungkot yung iba naman kinokondem. Si Pablo ba nangongondem? Ito, mga pinagsusulat niya, ang dami No. We are reminding all people, if possible, tanggapin na si Jesucristo para at least madami ang masama sa rapture. Of course, only the Lord Jesus knows kung ilan ang eksaktong bilang ng mga hentil. May nakalagay kasi sa Bible bago rin masave ang buong Israel, no? Yung bilang ng mga hentil, kailangan makumpleto muna. Ibig sabihin, may number pala, may exact number yon na tanging ang Lord Jesus lang nakababatid. Ang concern lang natin, since isa tayo sa kanyang pinili na makasama sa rapture, dahil pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan, dahil sa kanyang ginawa sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, what I mean is, nung namatay siya sa cross, inoffer niya ang kanyang buhay. Dahil tumanggap tayo doon ng buhay na walang hanggan mula sa ginawa niya sa cross. Tayo po ay kasama niya. Magpakailan-kailan pa man. At para po mangyari yan, uumpisa niya po yan sa rapture. Dadagitin niya ang kanyang church, ang kanyang bride, ang kanyang apple of the eye. Tapat ng Diyos sa pangako niya. Okay? Tandaan niyo po, ang rapture po ay isang mystery. Wala po siyang mga signs, wala po siyang ibinigay ng mga senyales bago ito mangyari. Ito po ay misteryo na ipinagkaloob lamang kay Apostol Pablo. Kung atin pong titignan dito sa verse 9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Kaya pala, and with all unrighteous deception among those who perish. Ulitin ko yung 10. And with all unrighteous, my God, and with all unrighteous deception. Ayan ang aabutin ng mga maiiwan na talagang nagpatatak. Matideceive sila among those who perish. Bakit sila na perish? Because they did not receive the love of the truth. Ano ba yung truth na yan? Paniwalaan mo na si Jesucristo namatay sa krus para bayaran ang kasalanan mo. They rejected that. Kaya, hindi sila naligtas. And for this reason, God will send them a strong delusion. Delusion, alam niyo ba yung mga nahihibang na tao? Okay? Yung ba, may hinahangaan siyang singer na sikat, nahihibang siya, sinasabit yung mga poster, idolatry po yun, wag nyo gagawin yun, hindi po maganda, pangit, no? Humanga ka pero wag ka magano. Pero yung delusion yun, nai-imagine niya yung hinahangaan niyang singer o artista, kasama niya, kumakain sila, di ba? Kaibigan niya, kuno. Bakit ka nagsasayang ng oras mo sa mga taong hindi ka namang kilala? Na hindi ko maintindihan sa mga masyadong umahanga sa mga yan. Okay, nahangaan ko yung magaling kumanta, may mga CD ako, may mga ganun. Pero yung mag-iilusyon ka na kaibigan mo, hindi ka naman kilala ng mga yan. Samantalang si Jesus, kilalang kilala ka, hinihintay ka niya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya pang dinededma mo. Kaya tignan nyo, and for this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not receive the truth but had pleasure in unrighteousness. Mga kaibigan, mga kapatid ko, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, congratulations, dahil makakasama ka sa rapture at isa ka sa mga restrainer na aalisin dito para malantad na ang Antikristo at magsimula na ang 7 years Great Tribulation sa mundong ibabaw na ito. Okay? Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, magdesisyon ng maging ka-good vibes. No? Walang ibang bida rito kundi si Jesus at ang tinapos niyang gawa sa cross. Maging ka-good vibes na at maging happy sa buhay. Thank you. God bless.